Magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay okay lahat kayo sa pangalawang araw ng linggo. Well, ako po medyo abalang-abala dahil maglilipat na naman ako ng bahay. So kinakailangan mag-impake na naman at ang gagawin natin talaga ay makikiusap tayo sa mga kapwa Pilipino na tulungan tayo maglipat itong weekend. So kinakailangan naka-impake na ako ng weekend. Konti lang naman ang mga gamit ko, no? So madalian lang. Kailangan siyempre isa-isahin mo kung ano yung kinakailangan na itapon, ano na naman yung dadalhin mo. Saka siyempre nakakapagod na, no? Parang sa isang taon at 4 na buwan na ako ay umalis ng Pilipinas, nakailang impake na ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pampito na itong lipat. So talagang naging expert na ako pagdating sa lipat bahay. No? Pero anyway, tingnan naman natin. Ang lilipatan po natin, alang ang realidad, hindi natin alam hanggang kailan dyan si Marcos. Kinakailangan talaga, tighten your seatbelt. Kung anong konting savings na natitira pa, kinakailangan mapahaba pa yan dahil napakamahal naman dito ng mga bilihin at saka antas ng kabuhayan dito sa Europe. No? So kinakailangan talaga tighten your seatbelt. At ako naman po ay dahil tighten your seatbelt, lilipat sa mas maliit na tirahan, nakalahati lang ang upa. Anyway, yung mga kaibigan ko dito sa Europa na nanonood sa Sabado po pakitulong nila. Kung hindi ko makuha na humingi ng tulong sa inyo, alam nyo na kinakailangan ko ng tulong sa Sabado, Linggo. Walang pag-usapan po natin ngayon. Nagkaroon po ng klarifikasyon ang prosecution ng ICC kung ano talaga ang magiging papel ng 6 na abogadong Pilipino na pinakilala ni Kaufman nung kakatapos lamang na confirmation of charges hearing. Ngayon, kaya humingi formal ng klarifikasyon ng mga prosecutor ay dahil bagamat pinakilala ni Kaufman sa hukuman ng 6 na Pilipino na mga tumutulong sa kanya, ay tinanong daw ng pribado naman ng prosecutor kung kabahagi ba yung 6 na abogado ng legal team ni Tatay Digong. Ang sagot daw ay hindi. Kaya minabuti ng prosecution na magkaroon ng clarification kung ano talaga ang papel ng 6 na abogado. Well, simulan po muna natin na ang karapatan to counsel na pipiliin talaga ng akusado ay isang karapatan na kinikilala hindi lang sa karapatang pantao, hindi lang sa Saligang Batas ng Pilipinas, kung hindi sa Rome Statute na mismo. Doon po sa ating Saligang Batas, nakasaad yung the right to counsel preferably of his own choice, no? At kung hindi naman makabayad ng sariling counsel ang mga akusado sa Pilipinas, bibigyan siya ng estado, no? Pagdating naman po sa karapatang pantao, talagang kinikilala na mayroong karapatang pumili ng abogado ang akusado, no? At under extreme circumstances na magkakaroon lang ng abogado na hindi pinili ng akusado dahil talagang karapatan ng akusado yan na hindi lang magkaroon ng abogado kundi abogadong pinili niya. Ngayon, sa ICC, kinikilala rin po yung ganyang karapatan. Yan po ay nasa Rome Statute at talagang pinangangalagaan at rinirespeto na hukuman na lahat ng abogado ay dapat napili ng akusado. In fact, sa aking karanasan, hindi kakikilalaning abogado kapag walang pirma ang akusado. At kung naalala nyo, yung mga unang araw ni Tatay Digo, kinailangan niyang pirmahan na abogado nga niya itong si Kaufman. Now, bukod pa po dyan, ay nakasaad din sa ICC na magkakaroon ng list counsel, yung mga listahan ng mga counsels na talagang tinanggap ng ICC para humarap sa hukuman. Maraming nagsasabi, ano bang kinakailangan para ikaw ay makapasok dyan? Well, dalawa po, no? Yung talagang napatunayan ng kakayahan sa larangan ng international law o di naman kaya napatunayan ng kakayahan sa larangan ng criminal law. Kasi dalawang batas po kinakailangan ng bihasa ang mga nasa list counsel. Kinakailangan alam nila kung ano yung international law dahil lahat po ng desisyon at mga naging desisyon at order ng hukuman ay sang-ayon po sa international law. Kinakailangan din siyempre yung criminal law kasi ito ay paglilitis. No? Kinakailangan yung talagang bihasa sa batas ebidensya na kinikilala naman po sa buong daigdig. Now, ang tanong, yung mga hindi ba nasa listahan ng counsel, pwede bang pumasok bilang abogado? Pwede po. Pero kinakailangan, approvean muna po yan ng hukuman. No? Dahil siyempre, kapag
isang abogado ay wala sa list counsel, hindi pa napagpasyahan ng hukuman kung magiging sapat nga ba yung kakayahan ng isang abogado para magdepensa sa ICC. Dahil hindi nga po ito domestic criminal law, hindi po ito piskalya ng Pilipinas, hindi po ito hukom ng Pilipinas, at hindi naman ito purely international law. Ito talaga ay dalawang sistema ng batas sa pinagsama. International criminal law ang tawag, no? At yan po ay pinagsama yung karapatang pantao na nagbibigay ng minimum standards kung paano tatratuhin ng mga mamamayan, at saka siyempre yung criminal law na nagpapataw ng parusa sa mga tao na lalabag doon sa mga probisyon ng Rome Statute. So, ang number one rule, kinakailangan yung kagustuhan ng akusadong matupad kung sinong abogado niya. Now, bakit ba humingi ng klarifikasyon? Well, sang-ayon sa prosecution po, no, ito na may binabase ko lang sa mga dokumentong aking nakita na, tinanong privately ng mga abogado kung ano ang papel ng 6 na abogadong Pilipino na pinakilala ni Kaufman. Ang sagot daw niya privately ay hindi sila kasapi ng legal team. Pero at the same time, siyempre, nandiyan yung katotohanan na nung siya ay nag-enter ng appearance, sinabi niya na pinapakilala rin niya yung 6 ng Pilipinong tumutulong sa kanya at inisa-isa niya yung mga pangalan. Kaya nga, importante ngayon na magkaroon ng clarification ang prosecutor kung ano ba talaga ang papel nila. Now, bakit ba kinakailangan malaman kung sino talaga ang opisyal na mga abogado ng isang akusado sa ICC? Well, alam niyo po, may mga bagay-bagay kasi na iba ang patakaran sa ICC sa patakaran natin sa Pilipinas. Unang-una, sa Pilipinas, wala namang probisyon na ang mga nakakalap na impormasyon tungkol sa mga kasong kriminal ay hindi dapat inilalabas sa publiko. Pero dito sa ICC, nakita nyo naman, pati dun sa mga argumentation para lamang malaman kung meron sapat na abogado, ang daming pagkakataon na rinidak o tinanggal nila yung boses at yung video na nagsasalita si Kaufman dahil yan nga po ay redacted. No? So ibig sabihin, ibang klase ang paghawak ng ebidensya dyan sa ICC. Sa Pilipinas, lahat ng ebidensya, isisiwalat mo muna. All cards on the table sa preliminary investigation. In fact, kapag hindi na-ipresenta sa preliminary investigation, malabo na magamit yan sa paglilitis, no? Unless it is newly discovered evidence. So wala talagang confidentiality in terms of evidence sa Pilipinas, pero sa ICC, meron pong confidentiality of evidence. Sa Pilipinas, lahat ng filings sa piskalya at sa hukuman ay public filings, public documents. So in general, unless merong special law gaya ng mga kaso sa mag-asawa, mga family cases o mga kaso involving minors, lahat ng mga filings ay isinasa publiko. At pangatlo, siyempre, may issue kung sino ba talaga ang pwedeng pumasok sa kulungan para makipagpulong kita Tatay Digong. No? So, ang dahilan kung bakit nais nila magkaroon ng klarifikasyon kung opisyal na abogado ang 6 na Pilipino ay dahil kung sila ay opisyal na mga abogado ni Tatay Digong, magkakaroon sila ng access sa mga confidential evidence. At nakita nyo naman, maski sa oral arguments, hindi pinapakita lahat, lalong-lalo na doon sa mga written pleadings at saka mga written na evidence. No? Karamihan nga, napakadami. Siguro ini-estimate ko mga 40% ng lahat ng ebidensya ay confidential. So kung sila ay opisyal na mga abogado, magkakaroon sila ng access sa ganyang mga ebidensya at siyempre magkakaroon din sila ng access sa lahat ng mga filings, including yung mga tinatawag na non-public filings not for public consumption. No? At siyempre, kung sila tutuwin na abogado, makakapasok sila at makakapagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Tatay Digong. So itong klarifikasyon na hiningi ng prosecution ay magsisiguro na bagamat binanggit ni Kaufman na ang 6 na abogado ay tumutulong sa kanya, pero dahil sinabi naman niya na hindi sila officially legal counsel si Tatay Digong, magkakaroon ng klarifikasyon ang prosecution kung yung 6 na abogado ay nakatanggap ba ng mga confidential na mga ebidensya at mga disclosures. At pangalawa, magkakaroon ng klarifikasyon kung sila nga ba ay nakatanggap din ng mga non-public information o yung mga pribadong mga impormasyon. Well, bukod pa dito, no? Well, siyempre, alam mo naman, marami mga guni-guni rin ng mga
di umano biktima at prosekusyon, kinakailangan malaman nila kung sino talaga yung mga abogado nang sa ganon, malalaman nila kung sino talaga magkakaroon ng access sa mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Kasi alam niyo naman, kita niyo hanggang ngayon, halos lahat ng testigo hindi pinapangalanan kung sino. Alam na natin kung sino si Matobato, alam na natin si Trillanes, pero sila hindi pa rin pinapangalanan. At ang teorya dyan ay para nga maprotektahan yung mga testigo sa laban sa mga harassment. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sabi nila hindi po pwede magpiyansa si Tatay Digong dahil po pwede niyang takutin ang mga testigo, samantalang hindi naman isinasa publiko kung sino yung mga testigong yan. So sino tatakutin ni Tatay Digong, di ba? Napaka-inconsistent naman yan. At syempre, ang pinaka-importante ay yung access kay Tatay Digong. Kasi dalawa po yung pagbibisita eh. Pag bumisita pamilya, lahat po yan ay pinakikinggan ng hukuman at posible pang i-record. Samantalang kapag abogado ang pumapasok, lahat po yan ay confidential. Kasi nga po, di ba, yung attorney-client relations is absolutely privileged at hindi dapat pinakikinggan. Kaya nagkakaroon po ng ganyang klarifikasyon. Pero alam nyo, meron pang mas malalim na dahilan kung bakit nais ng prosecution na magkaroon ng ganitong klarifikasyon. Unang-una, ayaw nilang magkakaroon ng shadow lawyer. Ano ibig sabihin nun? Ayaw nila na may iba pang tao na nagbibigay advice kay Tatay Digong, na nagda-draft ng mga pleadings at saka gumagawa ng strategiya bukod pa dun sa kinikilalang mga abogado. So ayaw nilang, hindi nila alam kung sino talaga ang hinaharap nila sa paglilitis. No? At ang tawag nga dun sa mga abogado na hindi nila alam kung sinong nakakatulong ay mga shadow counsels. At syempre, pangalawa, nais nila magkaroon ng control pagdating doon sa mga confidential na mga testimonya ng mga testigo, yung mga deemed confidential na mga ebidensya, at syempre yung maprotektahan yung mga tinitingnan nila mga sensitibong mga investigation materials. So syempre, yung pagkilala kung sino talaga official na abogado, ito po iiwas sa mga leaks doon sa mga witness exposure, at saka yung di umano, yung mga pagpolitikal na paggamit ng mga ebidensya. Na alam naman natin na halos lahat ng ebidensya kinalap nila ay galing din sa politiko na ang pangalan ay si Trillanes na silent partner ni Marcos, di ba? So anyway, tapos yun nga yun, sinasabi nga nila yung witness protection at saka yung kung sino ang bibisita. Ang suma total po, nagkaroon ng klarifikasyon dahil dapat linawin nga kung yung 6 na Pilipino ay talaga bang legal counsels ni Tatay Digong. Dahil kung sila ay talagang tunay na legal counsels, una-una, makakapasok sila sa detention, magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng konsulta kay Tatay Digong. Dahil paano mo siya madedepensahan kung wala kang access sa kanya. Pangalawa, magkakaroon sila ng access sa lahat ng mga ebidensya na hinain na ng prosecution dyan sa ICC. Na sa ngayon ay hindi naman lahat po ay isinasa publiko. Ang estimate ko nga, mga 40%, halos kalahati ng mga ebidensya na hawak ngayon ng prosecution, kung hindi pa mas marami, ay mga confidential at hindi isinasa publiko. At pangatlo, syempre, di umano, para mapangalagaan yung seguridad ng mga testigo. Well, beyond that, wala na po akong sasabihin, no? Dahil magiging unethical naman yan kung ako'y magkokomento pa. No? Pero sa aking tingin, mas importante na talagang ang siguraduhin ng ICC ay ang patas na paglilitis at ito nga ay magsisimula sa issue kung meron bang jurisdiction ang hukuman na sa tingin ko wala. At pangalawa, anong epekto doon sa pangingidnap sa kanya. Kasi kahit anong sabihin mong equality of arms at yung sinasabi nila, kaya kinakailangan na mabigyan ng sapat na pagkakataon na pumili ng abogado ang isang akusado sa ICC, kahit ano pang sabihin mo na meron kang parity of arms dyan, kung wala namang jurisdiction ng hukuman at kung dahil ang pamamaraan para mapaharap si Tatay Digong sa hukuman ay illegal sa pamamagitan ng kidnapping, syempre hindi makakamit ang katarungan. At ang magre-resulta ay yung tinatawag nilang abuse of process. Ito yung isang talagang nakakashock na pag-abuso sa proseso to the point na hindi mo na pagtitiwalaan yung institusyon na yon. At sa tingin ko, dahil nga po binabaliwala ng hukuman yung issue na dapat ang pangingidnap, dahil ito ay isang illegal na bagay at hindi pagsunod sa Rome Statute, ay isang bagay na
hindi sang-ayon mismo sa Rome Statute, dapat yan pa lang, yung issue na yan, ay dahilan na para mabasura ang kaso labang kay Tatay Digong. So sa akin, tingin ko dapat magpakatotoo na ang prosecution. Dahil ang katunayan, sa isipan at puso ng maraming Pilipino, at hindi lang po Pilipino ha, yung karamihan ng mga mamamayan ng daigdig, dahil karamihan naman ng mga mamamayan ng daigdig, ang mga bansa nila ay hindi kasapi sa ICC, ay naniniwala na mailag mailag ang katarungan sa ICC. Dahil nga ito po ngayon ay naging political na hukuman na kung saan ito po ay nagagamit ng mga kalaban politikal laban sa kanilang mga kalaban. Gaya ng mga Marcoses at Trillanes na ginagamit ng ICC laban sa mga Duterte. Agree ba kayo o disagree? Well, komento lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesman bayan, Harry Roque nagsasabi.